Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli nagpapasalamat tayo sa biyaya at kabutihan ng Panginoon na tayo po ay muli narito. At ito po yung pagkakataon natin para po pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Ngayon po ay pag-uusapan po natin yung role of the pastor in the church. At ngayon po ay babasahin ko po ang salita ng Panginoon dito po sa 1 Peter chapter 5, reading verses 1 up to 8. Ang sabi po ng Bible, "The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being ensamples of God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that ye may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Pag-uusapan po natin, ang sabi po roon mga kapatid, the elder, at feed the flock of God. Yan po makita natin sa verse 2. So, feed the flock of God. So, the role of the pastor in the church. Let us pray. Lord, thank you muli sa pagkakataon na kami po ay makapagbulay-bulay ng salita mo. Pagpalain mo nga po ang oras na ito, ang iyong salita sa puso ng bawat isang nakikinig. Salamat po sa iyong kabutihan at pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, dito po ay makita natin. At alam nyo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Noong una po, hindi naman natin alam itong mga term na ito. Yung pagpapastor, hindi naman natin alam yung title na yan. Nung ako po unsaved, basta na lang narinig natin na mayroong pastor at na mayroong church. At ngayon, later on, natutunan natin kung ano ba po talaga. Ibig sabihin, ito pong title na ito mga kapatid ay hindi po nagmula sa tao. Ito pong title na ito ay nagmula sa Diyos. At ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin dito yung role ng pastor sa church. At na kung saan ay pag-usapan natin at yung salitang pastor, it refers to the three different aspects of the leader's work. Tumutukoy po ito sa tatlong aspeto ng trabaho ng isang leader. At unang bagay, yung resume. Number 1, resume. Ang sabi po doon sa verse 1, "The elders which are among you." At ang elder po, mga kapatid, ay galing po yan sa Griegong salita ng ibig sabihin ay presbyteros. Presbyteros. At it speaks about the church leader's maturity and responsibility. Patungkol sa kanyang maturity at yung kanyang responsibilidad ng isang leader. At na kung saan si Peter ay isang elder. At na kung saan ay witness yan ng sufferings ng Panginoon. Yan po si Peter. At gayon din naman mga kapatid, yung word na hindi lamang elder kundi yung pastor. Sa Griegong salita, it is poimen. Yan po'y makikita natin mga kapatid at sa ibang bahagi ng salita ng Panginoon na kung saan sa Ephesians 4:11 na ang Panginoon po'y nagbigay ng pastor. Yan po. At nang ibig sabihin ng pastor teacher, yung binabanggit po dyan sa Ephesians 4:11. Pastor teacher has dual functions. He pastors in overseeing the flocks at the church members' spiritual lives, and he teaches by instructing them. So, yun po ang nag-oversee ng flock, ng kanyang kawan,
At na kung saan alam naman po natin when we say kawan, ito po yung mga tao sa panahon po natin ng Panginoon, which is church ng Panginoon. At yan ang word na pastor. Pastor, teacher, nag-oversee and nag-instruct. Sumunod ay yung title po na hindi lamang elders, pastor, at hindi naman yung bishop. When we say bishop, ito po yung sa Griegong salita, it is episkopos. Episkopos. Nang ibig sabihin ng episkopos, it refers to the authority given by God. At na ang Diyos po ang nagbigay ng authority, episkopos, bishop. And bakit po? Sapagkat ang mga pastors ay hindi naman po self-appointed. We are not self-appointed, bagkus ay ang pastor po ay given by the Lord at salamat sa Panginoon. Katulad nga po ng sabi ni Paul, siya po yung nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat siya po ay, sabi nga po, ay siya po he counted faithful, putting him into the ministry. At God enabled him and putting him into the ministry. So makita natin itong tatlong bagay, mga kapatid. Ito yung pinaka-resume ng pastor. Kaya makita ninyo, at bagamat merong may mga nangyayari po na mga self-appointed, at pero tayo mga kapatid, in a biblical sense, in a Bible doctrine, that the pastor is, kumbaga, ay God's calling, paanawagan ng Panginoon. At yun lamang po, merong may mga pastor, may mga na hindi nila alam na tinawag sila, pero nando sila sa ministry. But at least nando nagbo-volunteer, Pero of course, we cannot question doon sa mga bagay na ganoon. And yun ang resume, elder, pastor, bishop. Yan po ang tumutukoy, referring to three different aspects ng leader's work. Ng gawain ng isang mananampalataya o ng isang tao, ng isang lalaki. At sa atin, of course, being a Baptist, we don't believe na ang Panginoon ay tumatawag ng babae na para magpastor. Okay, it is always man. Sabi nga, if a man desired the office of a bishop, he desired a good work. If a man, at husband of one wife, ibig sabihin the husband. So, lalaki talaga sa Bible, At ngayon, mga kapatid, yan ang resume. Pangalawa, the responsibility. Ang responsibility, mga kapatid, lalo na kapag bago tayo mananampalataya, laki po ng responsibility. Yung hindi natin alam, pero sa katotohanan, napakalaki ng responsibility at napaka-sensitibo ng gawain ito, ng ministry na ito. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, ang sabi po riyan sa verse 2, 1 Peter 5:2, feed the flock of God. Yun ang trabaho. The role of the pastor is to feed the flock of God. Na kung saan ay, bakit po? Sapagkat ang tao ay meron tinatawag na spiritual needs. May spiritual needs ang tao at kailangan ng tao, kumbaga, ng spiritual growth para lumago sa pananampalataya. Yan ang pangangailangang spiritual. For us to be matured, to grow in the Lord, kinakailangan meron teachings. Kaya ang pastor, meron siya yung spiritual growth ng church ay bagamat ang Panginoon ang gumagawa niyan, but it is through the service of the pastor. Lagi po, spiritual growth. Pangalawa, hindi lamang po yan, yung spiritual needs na yan, hindi lamang yung growth, gayon din naman yung spiritual maturity. At yun po, sometimes, makita natin na may mga mananampalataya po, tumatagal sa gawain, pero hindi po nagmamature. Tumatagal sa gawain. Bakit po? Kasi it is dapat nakikipagtulungan ang mananampalataya. Tumutugon ang mananampalataya doon sa salita ng Panginoon na ipinapangaral ng pastor. At ibig sabihin ay nakadepende yan, mga kapatid, doon sa salita ng Diyos na ipinangaral. Of course, ayan yan. Pero yung pagtugon doon sa salita ng Panginoon na ipinangaral, yan po, it is our responsibility as believers of the Lord. Kaya po makita natin, mga kapatid, ang biyayang ito ng Panginoon. Gayun din naman ay makita natin
At hindi lamang po yung spiritual needs, pati yung ating ang service natin, hindi lamang growth, maturity for our service. Ang sabi ng Bible, at nagbigay ang Panginoon ng pastor, He gave some pastors, teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. And yan po, ibig sabihin na tayo po ay mahalaga na makapag-work sa Panginoon. At matutong gumawa, maglingkod sa Panginoon, at sa pamagitan ng salita ng Panginoon na ipinangaral. At of course, yan ang makita natin. So, ang responsibility is to feed the flock of God. Yan po. At nakabase po yan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Gayun din naman, ang sabi po, take the oversight thereof. Ang sabi sa verse 2, mga kapatid, taking the oversight thereof. Ibig sabihin, ang pastor po ay ang siyang nagmamasid, sumusubaybay, doon po sa spiritual condition at buhay ng tao. Kaya alam nyo, whether we like it or not, kaya sabi ko kanina, it is very sensitive sapagkat ang buhay ng ang paggawain ng pastor, kumbaga, talagang hindi maaari, hindi ka makikialam sa personal na buhay. Lahat na po ng aspeto ng buhay ng isang tao, dahil concern ang Diyos dyan, yun din naman po ang concern ng mga lingkod ng Panginoon, ng inyong mga pastor. So, yun po ang ibig sabihin. At dahil po sa take the oversight, at na kung saan ay hindi po sa napipilitan, kundi willingly, ginagawa po ito. At gayon din naman, hindi rin naman po sa pamagitan ng personal advantage, personal interest, kundi but of a ready mind, handang puso para sa Panginoon. So dito po mga kapatid ay talagang kumbaga minsan na kapag ka ang tao po ay may mga problems at very malalim yung problema, may kaguluhan, sometimes ay nandoon po mga kapatid yung pangangaral ng pastor ay para bagang ang iniisip ng tao ay siya doon sa boundary na kung saan nakalagay. Now, mga kapatid, hindi po. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ay take the oversight. Even in a big or small matters ng buhay pananampalataya natin, meron pong, kumbaga, concern o pakialam ang Bakit po? Kasi kasama po yan doon sa responsibility na ibinigay ng Kaya tingnan nyo, ang sabi po ng ibang talata sa banal na kasulatan, na tinutukoy mga kapatid, lalong na kung saan ay makita po natin ang sinasabi ng Bible dito po sa Colossians chapter 1. Tingnan po ninyo mga kapatid. Colossians chapter 1, reading verse 28. Ang sabi ng Bible, whom we preach, ang sabi, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, kasama po riyan mga kapatid. At nagpipreach, whom we preach, warning, nagbibigay ng warning, teaching, every man in all wisdom, especially all the members, At ang sabi po, kaya naman kapag naimbitahan, talaga iyon po ang kanyang responsibility. At para At teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect. So, because ang Diyos ang concern sa atin, talagang yun po ay napaka-tindi ng responsibility ng ating mga lingkod ng Diyos, ng pastor. So, dahil po doon mga kapatid, dahil sa pamagitan ng salita ng Panginoon ipinangaral, kapag ang isang mananampalataya ay tumugon, mga kapatid, righteously, willingly, at obediently sa salita ng Diyos, ay makita po natin mga kapatid na lumalago siya sa pananampalataya. Ang purpose kasi niyan, ipe-present ng pastor ang kanyang mga tupa, ang mga mananampalataya, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So yan po mga kapatid. Kaya yung role ng pastor to take oversight, napaka-sensitibo mga kapatid. Napakalaki, anong responsibilidad na binigay ng Panginoon. So ito po yung bagay na makita natin dito. At
At yung authority, no, ha? Yung authority, bakit nga ba? Ano ba pakialam ni pastor sa akin? Ano? At minsan nag-isip tayo, ano ba pakialam ni pastor sa akin? Meron. Kung ikay Kristiyano, tumanggap ka ng biyaya, naligtas ka sa pangangaral na salita ng Panginoon, merong Diyos na, kumbaga, merong Diyos na nakikialam sa iyo. Dahil kung di tayo pinakialaman ng Panginoon, mapapahamak tayo, di ba? Ngayon, ang gusto ng Panginoon, mag-mature ka, and that is through the ministry of the pastor na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kaya kung sakali man na nag-preach ang pastor, nangaral, nasaktan ka, tinamaan ka, hindi umaray na lang po tayo. Ganoon po talaga Talagang iyan po ang katotohanan. At na kung saan, basta't hindi po personal opinion ang ipinapangaral. At wag natin questionin, mga kapatid, yung Word of God na ipinapangaral sa atin. Don't question that, mga kapatid. Bakit? It is God. He is responsible to God and not to everyone sa tao. No? Hindi especially sa Diyos, mga kapatid, He is responsible. Yun po ang ibig sabihin. Bakit? Ay ang Panginoon ang tumawag, ang Panginoon ang naglagay. So, sino tayo para questionin yan? Of course, walang iba na po pwedeng mag-question, rebuke ng Panginoon, kundi yung pastor. Kaya, ang role natin as a member of the church is to willingly obey, and kumbaga, heartily and honestly, faithfully obey the Word of God. So, yun po, taking the oversight thereof. Doon minsan, pag nasasaktan kasi ang mga members ay ang mga mananampalataya, ayun na, nagkakaroon ng ang tingin. Kung halimbawa, nagbibigay, nagtatapat naman sa pagbibigay, malaking magbigay, o kaya naman ay malaki na nagagawa na tulong sa church, and still, you are not exempted. You are not exempted doon sa preaching. Sapagkat salita naman ng Panginoon yun, even the pastor has no right to change the Word of God. No? Maging ang pastor, wala po. Basta't siya inanalangin, humingi ng mensahe at ibinigay ng Panginoon, dapat siyang mag-preach at mangaral, ipangaral niya kung ano yung ibinigay ng Panginoon. That is our role as a pastor, mga kapatid. Kaya, don't question ano man yung ipinapangaral. Ang Panginoon po, mananagot ang pastor sa Panginoon pagkamali ang kanyang ginagawa. Okay? So, sa ganung bagay, mga kapatid, take the oversight, ang sabi, feed the flock of God, take the oversight, and then pangatlong responsibility pa. At being an example to the flock. Ang ibig sabihin, when it comes sa buhay pananampalataya, sa buhay pag-ibig, sa pag-uugali, sa pagsasalita, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa ministry, siya po'y napakagandang halimbawa. At alam natin, mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon, ng mga pastor ay pagdating sa kanilang service, pagdating sa pagmamahal sa kaluluwa, kay bata man yan, excuse me, kay bata man yan, kay gusgusin man yan, o sabihin na natin mga outcast man yan ng mga tao. Pero makita natin, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon, sapagkat yung mga taong gano'n, yun ang gusto ng Panginoon na maabot no ha? So, ang responsibility, mga kapatid, ay yung pagmamahal, mga kapatid, patungkol sa kaluluwa, patungkol sa mga mananampalataya, naandoon. Kaya po, mga kapatid, salamat sa Diyos sa biyaya at pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa atin. At example, mga kapatid. Okay? Ministry of love and selflessness. At na kung saan ay verse 5, tingnan yung sabi sa verse 5, 1 Peter 5, verse 5. Anong sabi ng Bible? At dito po sa 1 Peter chapter 5, verse 5, ang sabi po sa verse 5, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Once na kasi hindi tayo tumugon ng tama, God resisted the proud. Ang Panginoon po ang nang sumasaway do sa mga mapagmataas. At na kung saan, it is a ministry of love, na makita natin yung tayo po, submit tayo in a humble attitude natin. Verse 6, anong sabi?
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. At ibig sabihin, there is danger for those rebellious and stiff-necked people. Kapag ka po ang tao'y sumusuway or sumasalangsang or hindi sumusunod positively, faithfully sa salita ng Panginoon, ang Panginoon po ang sabi, of course, dahil nandoon yung danger, there is a danger there. Kaya nga po ang sabi doon sa verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Sino po yon ang kanyang mga tinatarget? Of course, yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya na naandyan. At kaya kung ang Kristiyano ayaw sumunod sa salita ng Panginoon, ayaw makinig, ayaw, mga kapatid, he is in danger. At ang tangi po kasi, siyempre, we are no match to the devil. Wala tayong magagawa sa diablo. Hindi natin po kaya yan. Hindi po natin kaya yan. Pero of course, ang tangi lamang kung bakit hindi nakagagawa ang diablo sa buhay natin, it is because nasa atin ng Panginoon. We are protected. Habang tayo po'y nagsasubmit, we obey the Lord, nandoon ang protection ng Panginoon. But once na ang isang tao po ay nagrebelde, lumayo, at ayaw sumunod, ay the devil is there. Ang sabi po, the devil is there na kung saan ay seeking whom he may devour. And the devil was compared to the roaring lion. Diba? At ikinumpara siya doon sa umuungal na leon. Kaya po alam po ninyo, kaya tanggapin po natin ang katotohanan. When it comes sa tinatawag nating pakikinig o response sa salita ng Panginoon, huwag nating tingnan, mga kapatid. Of course, sa kanyang example ng pastoro, ng lingkod ng Diyos, at makita natin ang biyaya ng Panginoon. Let us obey. But if ever, hindi mo gusto, halimbawa, nagkakaroon ka na ng negative na bagay, but still, you are responsible to obey the word of God. Kahit na sino mag-preach dito. Kahit na sino mag-preach. At yan po ang ibig sabihin. Kaya submit lamang po tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leaders na inilagay ng Panginoon sa atin. Okay? So yan po. At there is danger for those rebellious, stiff-necked people. Kaya merong pastor para bantayan ka, para immature ka. Alam nyo, natutuwa po ang mga pastor kapag ang mga mananampalataya ay sumusunod, nag-o-obey lang siya sa Panginoon, sumusunod at nagtatagumpay. Wow! Pagka siya na nagtagumpay, ikaw yan Ikaw yung nagtagumpay sa biyaya ng Panginoon. Through the leadership, through the example na ibinigay ng Panginoon, ng inyong pastor, ang pastor nagpe-pray, nananalangin para sa iyo, para ikay magtagumpay, na huwag kang magkamali sa desisyon mo. And then, sino pa ang nagtagumpay kapag tama ang response mo sa salita ng Diyos? Siyempre, ikaw din. Ang pastor palakpak na lang. Amen. Amen. Pero sa ganung bagay po, ang tinuturo ay yon, ganong bagay na nagmamature tayo. Okay? Kaya tanggapin po natin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, may pastor na siyang gagawa at kikilo sa buhay natin. Pangatlo, not only the resume, pangalawa, the responsibility, pangatlo, the reward. Ang reward, mga kapatid, ang sabi roon sa verse 1, partaker and also partaker of the glory that shall be revealed. Partaker of the glory that shall be revealed. At ibig sabihin, meron tayong reward, mga kapatid. Kaya salamat po, mga kapastoran, mga lingkod ng Diyos. We are partakers of the glory that shall be revealed. Kaya, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, sapagkat hindi walang kabuluhan. At for your labor is not in vain in the Lord. At gayon din naman, mga kapatid, ang sabi po, at when the chief shepherd shall appear, na kung saan ay binabanggit po kapag dumating na, verse 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Merong biyaya ang Diyos, merong reward. At kaya, okay? Sumunod, the chief shepherd, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Romans 8:18,
For the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Hindi po kayang, bagamat ang work ng pastor, very stressful, at napakahirap po niyan, pero alam po ninyo, may biyaya ang Panginoon, merong reward na ibibigay ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon mismo, at Revelation 22, at 12, Behold, I come quickly, and my reward is with me. Ibig sabihin, ay naandyan ang gantimpala ng Panginoon sa iyong pagsasakripisyo, sa ating mga ginagawa. Bagamat stressful, may problema ka na ng sarili mo, tapos po problemahin mo pa yung problema ng mga members mo. Tapos minsan, ikaw mismo ay may mga sufferings, may problema ka, at pagkatapos hihingi ng payo sa iyo. Pero alam nyo, mga at just keep on lamang po. May pagpapalad, biyaya ang Panginoon sa ating lahat. At every believer must have a pastor. Bakit po? Programa ng Diyos yun. Must have a pastor. Every believer must submit to God's program. Sa iyong maturity, sa iyong kaligtasan, of course, ay yung growth ng salvation natin, makita natin mga kapatid. Dahil tayo saved na, makita natin, kailangan natin, we must submit. At kailangan natin ng pastor, we must submit to our pastor. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung ang mga bagay-bagay sa iyo ay rough, at mananampalataya ka, always trust your pastor pa rin. Trust your pastor, pray for your pastor, support your pastor, at yan po. At kumbaga, obey your pastor. Yan ang gawin po natin. Respect your pastor. At yan ang magagawa natin sa buhay natin ito. At kayo po pastor, manggagawa ng Panginoon. Thank God, thank you sa buhay po na ibinigay po ninyo sa Panginoon. At tanging ang Panginoon na nakakaalam ng buhay po natin. Let's keep on, brother. Let's keep on, pastor. Let's keep on, mga mananampalataya, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Temporary lang naman din ang buhay natin sa lupa, at ang Panginoon magpala sa ating lahat. Let us pray. Panginoon, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Narito po kami, humingi po kami ng paggawa at pagkilos mo po. Panginoon, nakita mo po ang iyong mga anak. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala at pagkilos mo sa bawat isa. Panginoon, dalangin ko po ang Jewish missions, kaligtasan po ng mga Hudyo. Patuloy nga po na gumawa po kayo, mga Jewish people around the globe, ay pumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanila. Iligtas mo nga po at gumamit po kayo ng mga pastors, missionaries, para po sa kanilang kaligtasan. At dito po sa amin, we pray, Panginoon, at kay Pastor Alex Kalinisan, hawakan mo nga po siya, Ma'am Lynn, tulungan mo sila, Panginoon. Pastor Joe, Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Alex, sa buhay ni Pastor Joe, ng kanyang pamilya, ng church. Salamat po, Panginoon, Pastor Ricky Orias, Ma'am Joy, at na nandun po sa Canada. And Lord, also, Panginoon, ang kanyang pamilya, kumilos lang po kayo. Kay Pastor John, kay Julius Peñas, manguna po kayo po magpala. At patuloy ka nga pong gumawa, Panginoon, Pastor Ira Intong. Samahan mo po kaming lahat, ang mga nasa office, Panginoon, kumilos lang po kayo. Kay Sir Joshua, sa kanila po mag-asawa ni Joanne, at si Noel, Panginoon, kumilos lang po kayo sa kanila na nandoon sa office. Gumawa po kayo. At maging kay Mamay, Panginoon, hawakan mo siyang patuloy, at ang kanilang mga anak. Panginoon, dalangin ko po ang bawat PIBA pastor, ang bawat church. At kumilos lang po kayo, Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat, palaguin mo ang gawain. At patuloy nga pong basbasan mo po at pagpalain mo ang bawat manggagawa mo, ang iyong mga pastor. Tulungan mo sila at pakitugon mo po ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga heart's desire para sa ministry, para sa pamilya, mga may karamdaman, Panginoon, but still serving you, Panginoon. Kumilos lang po kayo. Pastor Recto, Panginoon, samahan mo nga po. Gumawa po kayo, Panginoon, sa kanyang buhay. At dalayan ko po ang dampi ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, sa kanyang katawan. Yung kanilang prayer para po sa lupa, Panginoon. Lord, Panginoon, tulungan mo nga po ang Christian Bible Baptist Church doon sa Pasig. Tulungan mo sila at ang mga panalangin po para patungkol sa lupa ng aking mga kapatiran,
Panginoon, nawakan mo nga po, pakitugon mo ang prayer, Panginoon. Yung desire po namin na magkaroon ng campsite. O Panginoon, tulungan mo nga po, mga pastor na may karamdaman. Hawakan mo sila, Panginoon. Sa iyo ko po sila, Panginoon, pinagkakatiwala. At hawakan mo nga po at patnubayan mo. At kumilos lang po kayo, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, hindi ko po maiisa-isa ang kanilang mga pangalan. But Lord, I pray, kumilos lang po kayo sa mga manggagawa mo, sa mga mananampalataya, sa kanilang mga ministries, Panginoon. Lord, at hawakan mo nga po, tulungan mo nga po, Pastor Ramiro Adona, Pastor Nelio Datur, Pastor Edward Linderos, Panginoon, Pastor Silaw na may karamdaman din, Pastor Romel Borja, ang kanyang asawa, Panginoon, Pastor Ray Remogat, hawakan mo nga po, Panginoon, at dalahin ko po ang biyaya mo, at Pastor Chris Sangko, Panginoon, Lord, hawakan mo ang kanyang katawan, at tulungan mo siya, Panginoon, ang kanyang ministry, ang church, ang kanyang pamilya, Panginoon. Hawakan mo nga po, Pastor Sam Ulano, Pastor Jun Panes, at ang kanilang pamilya, Panginoon, Pastor Jojo Banyaga. At hawakan mo silang patuloy, patnubayan, Pastor Mike Digan, Panginoon. Sa iyo po namin sila, Panginoon, pinagtatagubilin. Pastor Joshua Orias, hawakan mo nga po sila, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala. Pastor Victor Lintino, Pastor Liga, hawakan mo nga po mga ministries at mga mananampalatayang ito. Hiniling namin patuloy ang pagpapala mo, Panginoon, at sa iba pa po na mag-join, na nag-join, naka-attend po ng PBAP, kumilos lang po kayo sa aming sports fest, sa aming camp. Dalahin po namin ang paggawa mo pong patuloy. O Panginoon, hinihingi namin ang pagkilos mo po, Pastor Charles Tagok, at Charlie Tagok, kumilos lang po kayo, Panginoon, sa kanya. Patuloy ka magpala, Panginoon. At inaangkin namin, Pastor Ariel Castillo, at hawakan mo siyang patuloy. At hiniling namin ang pagpapala mo po sa mga pastor. At Pastor Gallardo, Jimmy Gallardo, Panginoon, hawakan mo nga po. At samahan po sila, dakilang Diyos. Panginoon Ama, at kung meron man po akong hindi nabanggit na mga pastor, manggagawa, o Panginoon, kumilos lang po kayo. Hawakan mo po sila at pagpalain. At hawakan mo ang ministry, o Panginoon. Salamat po sa pagtugon sa panalangin ito. At patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kaming tulungan, Panginoon. Salamat po sa pagpapala. At ang buong PBAP, Panginoon, sa ipo namin tinatagubilin, maging si Dr. Ed Pranton, at sa IBJM International. O Panginoon, pagpalain mo nga po ang lahat. Salamat po, inaangkin namin ang tagumpay at ang paggawa at pagkilos mo, maging kay Pastor Andy Puebla. Samahan mo sila, Panginoon, at patnubayan, Panginoon. Lord, thank you for all the blessings na meron po kami sa iyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umagang po muli sa inyong lahat. Thank you.